Hello all signs! Kamusta? Sana kayong lahat ay okay. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng aking mga readings bago man po kayo umatagal na. Forever grateful, malaking tulong po yung inyong panonood, pag-share ng mga readings natin. Lahat po ng forms ng support na pinapadala ninyo, like pag-avail ng private readings, membership, subscription, yan, yung mga nag-like, follow, nag-subscribe. Yes, I do private readings. Tignan nyo na lamang po yung mga nakasulat sa description. Mag-ingat lamang po kayo kasi marami na pong gumagaya sa akin, no? So, once na merong mga nag-add friend ng message sa inyo, hindi po ako yun. Palatandaan na yun po yung mga peke na gumagaya sa akin. Okay? So, this is for all signs. Timeless gabay po ito. And pag sinabi kong timeless, hindi ko po nilalagyan ng petsa yan, no? So, lahat po ng mga readings ko dito ay timeless. Yan. So, ito ay hindi mag-e-expire. Yan. For Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watcher, start tayo kay Aries. Maiksing gabay lamang ito. Kunin nyo lang kung nagre-resonate sa inyo. Kapag hindi po nagre-resonate, ibig sabihin hindi talaga para sa inyo yung reading. Pwedeng para sa iba, past, present, or future energies to. Hindi ko po hawak yung mga bagay na yan. Hindi po ako gagamit muna ng tarot card since nauumay ako. Depende po kasi sa yan eh. Kung anong feel kong gamitin. Okay, meron ka ditong companionship, birth, and empathy. Pagdating sa mga signs, pwedeng may Libra dito, pwedeng may Cancer, pwedeng may Pisces. So, maybe iba sa inyo makakahanap na kayo ng partner, jowa, o pwedeng yung iba single, naghahanap kayong companionship, no? Pwedeng yan. Pwedeng may darating na companionship sa inyo. Companionship naman kasi is hindi naman yan limited lang sa romantic. Okay? Ibig sabihin lang, may katuwang ka, may makakasama ka, no? Pwedeng Libra. Kung if ever na, magkakaroon kayo na next na partner, makakasama, it could be a Libra, romantic man itong companionship na to or not. Some of you, pwedeng may pregnancy on the way. Or some of you, expecting a baby kung nasa na kayo, nasa stage na kayo ng pregnancy. Kung lalaki ka, pwedeng ito ay asawa mo, loved one, family member. Conception birth or conception. Merong something ka na kinikreate, niluluto, Aries. And you will be giving birth to something. Baby man yan or not, no? Ibig sabihin, meron kang, i-create, ilo-launch, whatever. Sisimulan. Nandun ka sa process ng parang ninonurture mo to, kung ano man itong ginagawa mo na to. And ibig sabihin yan is, darating din yung stage ng maturity nito and eventually, ipapanganak mo yan, no? I-release, ilo-launch, kung ano man ito. Sabi ko, pero pwedeng baby rin. Pwedeng may baby paparating. Pregnancy, no? Ito yung moment na kumbaga malapit ng magbunga or i-harvest yan. Parang mayroon ng something na malapit ng i-harvest kasi merong i-give birth. May message ako nakikita dito. Okay. Pwedeng may matunugan ka rito, ma-receive na news, balita, kung ano man ito, mensahe. Kasi bird para sa akin is message, communication, and ears, no? So, ibig sabihin, pay attention. May makakarating sa yung mensahe, balita, chika. Companionship, loyalty, meron din kasi nakikita ko may dog dito. Companion yan. And ang dog is known for its loyalty.
So, meron something dito related sa loyalty na, ewan ko kung yung loyal friend mo bang magsasabi sa'yo niyan. Something also about empathy. Pakikinig, pakikiramay. Oo, baka meron ditong person na dadamay sa'yo or magsasabi sa'yo. And someone who will show empathy kung sino man sa inyo yan, okay? Okay, yung mga mahilig sa number, may number 7, 4, at saka 12. Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakaka-deal mo, no? Maiksing gabay lang ito, timeless. Kunin lang ano yung nagre-resonate. Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na yung nakasulat sa description or pinaka-umpisa. Okay. Meron ka ditong pwedeng may Sagittarius, may Gemini, or Libra dito. Ano? Or Virgo. Para sa mga numbers, tandaan mo na lang, kung mahilig ka sa numbers, may 9, may 3, may 7, may 6. Wow. Alam mo, parang may person dito na parang pinapa-excite ka niya, or very enthusiastic siya. Pero actually, this person is just faking it or nagbabluff lang siya sa'yo. O pwedeng, may sasabihin niya, ganito gagawin niya. And syempre, ikaw naman, wow, ma-excite ka ngayon. And then, all of a sudden, pwede ka ma-disappoint, no? Ila-let down ka kasi yung pala, bluff lang pala yun. Buladas lang pala, drawing lang pala, pa-impress lang pala. Hindi ko alam, pwedeng si Gemini na, iba-bluff ka niyan. Baka magaling sa salita pero sa gawa hindi naman talaga siya sincere or hindi naman niya tututuhanin or hindi naman niya talaga gagawin. Pero nakikita ko enthusiasm, maybe this is your energy. And I feel that this is something related with your goals, no? Parang you are full of energy. Na-carry out mo to, kung ano man tong mga adventures man yan, goals, whatever, no? Nakikita ko is, ang taas nung energy mo eh. Very excited ka rito eh. Very, very motivated, no? Parang triggered almost. And mukhang meron kang decision to make or choice to make kasi lumilitaw dito which involves a Libra person. Yes, pwedeng major decision ito. Pwedeng related sa relationship. Or merong connection na nagbo-bloom, nade-develop. Or mag-ingat ka kasi pwedeng this person is very attractive. Kaya lang pwedeng deadly siya or dangerous. Merong something na gano'n na nakakatusok. Kasi di ba gano'n yung rose? Mabango, maganda. Pero may mga thorns. So, hindi mo siya mahawakan talaga ng pwede kang matusok, no? Pwede kang masaktan yan. There's a tendency na. Tsaka parang meron ditong energy ng parang hindi ka makalakad or, something about legs. Pagiging immobile, hindi makaalis, hindi makalayo, hindi makamake ng move, ng step, pagiging stuck. Pagiging, ano ba tawag dito? Walang marating or hindi maka-make ng first step. Hindi makapagsimula, hindi makaalis, no? Nakabound yung paa eh. Tignan mo, oh. At saka para may something like heartbreak, masakit, oh. May heart na tinusok ng sword. Okay? Next, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Maiksing gabay lang ito, timeless. Kung interesado ka sa private reading ko, Gemini, panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video or mga nakasulat sa description. Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakaka-deal mo. Pwedeng past, present, or future energy sa iba. Hindi ko po kontrolado yan. Kuha tayo ng 3 cards. Sa bottom ng deck mo may health, no? So pay attention to your health. Gemini, mga signs na meron dito, may Pisces, may Leo, Virgo. And mga numbers, kung mahilig ka sa numbers, may 12, may 5, may 6, dalawang 6, 5, tsaka 12.
Submission, which means surrender. Pwedeng iba sa inyo, suko na kayo. Isusurrender nyo na lang to, ipapaubayan nyo na sa itaas. Hindi na kayo magmamatigas. It could also be freedom kasi dito parang at may cage and then may bird, no? Bukas yung cage. Ibig sabihin may kalayaan kang mamili. Whether to stay in this place, in this relationship, in this situation, or pwede ka na umalis anytime. Hindi ka pinipigilan. Ayan, no? Meron kang freedom na gawin or mamili. Kung aalis ka ba niya or hindi. No? It's not true na ikaw ay trapped. Kasi bukas naman yung pinto ng cage eh. Tsaka parang may Venus energy dito. Oo. So, anytime pwede ka umalis, anytime pwede ka mag-decide, nasa sayo yan. Ibig sabihin nito, Gemini, it's a situation wherein choice mo, bahala ka. Okay? Wow, so meron kang parang malawilog fortune dito. Ang ganda, oh. Pwedeng may Leo person dito. So, ang ganda. Ito ay a period ng good times na paparating sa'yo. Ayan yung araw na malakas. Ito ay source. No? It could be a new source of income, source of happiness, ewan ko, inspiration. Sun is magbibigay ng buhay sa'yo eh. Siya yung responsible para mag-grow lahat ng bagay. Siya yung pinagmumulan lahat ng life. No? So, ito ay napakalakas na source kung ako tatanungin. At ito ay period ng positivity kasi ang sun, lahat. Nandyan na yung magagandang things eh. Kaliwanagan, strength, good health, ano pa. Lahat ng positive things actually. Sigla, manunumbalik yung sigla. Okay? May potential na mag-grow. So, if ever, no, ibig sabihin, pwede kang swerting kasi merong fortune dito. So, ito ay good stuff na paparating sa'yo or blessings. Magandang kapalaran. You will be in a good position if ever. All is good, no? Kasi sun card yan eh. Caution, mag-ingat ka lang, no? About Virgo, hindi ko alam kung ano to. May kinalaman sa movement, may kinalaman sa mga communication, pakikipag-usap, mga mensahe. Or travel, mag-ingat, no? Basta meron dito sinasabi na mag-ingat ka. Health, especially health. Pero dahil may sun card dito, I associate na it could be a good sign since, yes, kung naghahanap ka ng kasagutan about your health, pwedeng ito na yon. Merong something dito na maliliwanagan ka. Or pwedeng recovery period ito. Or just plain na ikaw ay healthy. Walang problema kasi araw yan eh. Okay, yan yung sunshine. Manunumbalik yung lakas, no? Good health. Next is, ngayon, parang mabubuhayan ng loob. Cancer. Sorry naman, Cancer, no? Sun, Moon, Rising, Venus signs. Yung last pala na reading ko, explain ko lang. Bakit walang Cancer? Kasi hindi ko namalayan na nawawala po itong card na to. Usually, magkakatabi lang sila. Doon ako nagre-rely. Para hindi na ako ma-stress. Nung time na nagbasa ako, wala ito. So, wala tuloy Cancer reading. And for that, hindi ko naman sinasadya. Hindi naman intentional. So, pasensya na kung naghanap kayo. Ngayon, meron na. Okay? Yan. Cancer, kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video or yung mga nakasulat sa description. Pwedeng energy mo to, energy na person mo. Maiksing gabay lang ito. Do not expect na mabusisi. Kung gusto niyo na mas mahabang reading, lahat naman ng reading ko dito, timeless. Hanapin nyo na lang yung sign nyo. Yung nandyan sa mga playlist ko yan. Wala tayong 3 random cards. Okay, sa bottom ng deck mo, may caution, mag-ingat. Warning. Mga numbers, mahilig kayo, may 11, may 2, may 3, may 6. Mga signs, meron ditong Aquarius, may Taurus, may Gemini, may Virgo.
Mhm. Ang lakas ng energy dito na mag-partner, mag-jowa. Basta may dalawang tao rito. Oh, maybe divine counterpart mo yan, hindi ko alam, spouse or sino man yung kakonect mo. Merong connection eh, may partnership, may marriage, pwede rin ganun. Or duality, sabihin na natin. Ang dami ditong by twos. So, tignan nyo na lang ano meaning ng two. Sa numerology, wala akong alam dyan. Pero meron ditong parang nananadya, no? May rebellion energy. Energy na nagre-rebelde kung sino man yan. Ikaw ba yan? Yung person mo, yung anak mo, kung sino man ito. Sinasadya niyang gawin yung mga bagay na hindi dapat. Or nagpapakita siya ng aggression, nagpapakita siya na, okay, gagawin ko to. Kasi gusto ko, kahit mali, kahit tama, wala akong pake. Hindi ko alam kung anong reason niya. Pero this is a clear sign ng ginagawa niya yan on purpose. Sinasadya niya. Makakasakit man o hindi, no? Hindi ko alam kung ginagawa niya yan para manakit, gumante, magrebelde, o magpapansin. No? Pero may pagka-rebel itong person na to. Yung iba dito, baka magpapalit na kayo ng status from single to taken. May pagpapalit ng status, guys, eh. Kung ano man ito magpapalit sa inyo or from single to married or single to engaged or single to in a relationship, no? Or from unemployed to employed. Di ko alam basta may pagpapalit eh. Sabihin natin pwedeng nag-i-improve, nagle-level up. May estado na nagpapalit dito. Okay? Most likely pwedeng kasal to, engagement. Basta pagpasok sa isang partnership, romantic man yan or hindi, or marriage, basta. Yung mag-partner lagi, Merong person dito na parang binubusog ka niya sa mga magagandang salita, ini-impress ka niya, pinapakilig ka niya, basta matamis. Pina-flatter ka niya eh. Pwedeng maraming pumupuri sa'yo. Dami mo natatanggap ng mga compliments, magagandang feedback. Pwedeng ina-admire ka nila, nabibilib sila sa'yo, nagagandahan, natutuwa, hindi ko alam eh. Pero mag-ingat ka pa rin ha, kasi pwedeng flattery lang yan, pwedeng naman yung parang, depende na lang eh. Yung iba, pina-flatter ka nila, pero sincere sila, pero yung iba pwedeng mabulaklak lang talaga magsalita, no? Ayan. Next is Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Cross Watchers, maiksing gabay ito, timeless. Kung interesado ka sa private reading ko, Leo, panoorin mo yung pinaka-umpisa or yung mga nakasulat sa description. Tingnan mo. Kung gusto mo na mahabang reading by sign, halapin mo na lang sa mga playlist ko, lahat naman na reading ko dito, timeless. Wala tayong 3 random na cards. Okay. Bottom ng deck mo, you have acquisition. Ako, mukhang meron kang maipupundar. Mabibili, ma-accomplish na bago. Basta may ma-acquire ka eh, kung ano to eh. May makukuha ka, may marireceive ka, may makikreate ka. Achievement, or something na bibilhin mo, may pupundar nga Pagdating sa mga signs, merong Aries, Cancer, Sagittarius, at saka Taurus. Pagdating sa mga numbers, merong 1, 4, 9, at saka 2. Oops, may mga away-away dito ha. So, stay away muna. Iwas-iwas muna sa mga, clashing. Palitan ng maanghang na salita. Maging careful na lang. Unless talagang gusto mo talaga makipag-away, pumasok sa conflict or gulo. Pero yun na nga lang, pwedeng may mga pagtatalunan dito, misunderstandings, miscommunications. Pwedeng mauwi sa away. Verbal man ito or physical, no? Para kasing may nagduduelo dito, may nag-challenge sa isa't isa, Samahan tingin eh. Katunggali mo to or kontrapelo mo, hindi ko alam kung dati na or bago lang. Something risky. Kaya mag-ingat.
Pwedeng may threat or some kind of risk. Or maging foolish ka, hindi ka nag-iisip about action or words na pwedeng ito ang magbigay sa iyo ng trouble or risk, no? Or maybe magbabaka sakali ka, lalakasan mo loob mo kahit alam mo na medyo risky, makaiba sa inyo, daring, matapang, hindi ko alam ano tong bagay na ito. Nakita ko dito, mag-ingat ka lang kung hindi mo teritoryo. Oo. Maging cautious ka at alam mo naman kung hanggang saan lang dapat, hanggang saan lang yung teritoryo mo. Huwag kang mag-i-invade. Or pwedeng may invader dito, no? O di ba sabi ko nga meron ka maa-accomplish, mapupundar eh, magiging proud ka eh. O pwedeng pinag-ipunan mo to, na kumpleto mo ng bayaran, nabili mo na, finally sa'yo na. O pera o. Meron din parang pagta-travel dito, hindi ko alam kung uuwi ba kayo or aalis. Pwedeng may pag-abroad kasi may ship, pwedeng malayo. Parang ano pag-explore ng opportunity sa ibang lugar, pwede rin naman. Pag-expand, paglawak ng ng teritoryo mo. May ganun. May napifeel ako about territory. Basta this will give you fulfillment, achievement, success, happiness, no? Magiging proud ka rito sa kung ano man tong ma-acquire mo. Iba siguro may something dito about conjugal property. Kaya kung may asawa ka na, baka may ma-acquire kayo ng asawa mo. Or pwedeng iba magpapakasal. Pasok ng partnership. Next is Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Maiksing gabay lamang ito, Virgo. Kung gusto mo ng mahaba, hanapin mo na lang sa playlist ko, no? Lahat naman dito, timeless, no? May mga iba-ibang signs dyan. Okay? Kahit kailan makarating sa ito, timeless to. Kung gusto mo ng private reading ko, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or tignan mo yung mga nakalagay sa description. Excuse me, nadighay ako. Mga mahilig sa numbers dito, may 9, 2, 9, 7 at saka 2. Yung mga signs na meron dito, pwede may Sagittarius, may Libra at saka Taurus. Okay, so mga naghahanap ng partner, companion, mukhang may paparating ditong bagong companionship, partnership, or relationship, romantic man yan or hindi. Diba very excited kayo? Hindi ko alam. It could be related to travel. Oo. Career, business, or any leisurely. May travel eh. Pero nakita ko magiging masaya kayo dito if ever naaalis kayo, saan man kayo pupunta, abroad man yan, hindi. At saka meron ditong isang malaking balot ng pera. O baka excited na kayo, may paparating na bang kita, sweldo, or may mariresiba kayong pera. Pwedeng remittance, pwedeng may element dito ng malayo, ibang lugar, pwedeng LDR, OFW, padala galing abroad. Pero nakikita ko lang kayo ay very enthusiastic about this partnership. If ever na may partnership na darating sa inyo, romantic man ito or hindi, ayan, nakikita ko there is good deal. O may transaction man kayo, business transaction, partnership, collaboration, nakikita ko na magiging success ito. Magiging proud ka, satisfied ka. Resistance, pwedeng meron ditong nagpupumilit. Oo. Kahit na may obstacles, nakikita ko, hindi ito magi-give up. Or meron something na pinipigilan. Pwedeng katigasan ng ulo to kasi nire-resist eh. Okay? Sino man yan. Ikaw man yan yung nakaka-deal mo. Next is Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo. Dito mag-expire kasi timeless nga kahit kailan makarating sa'yo. Maiksing gabay lang ito. Kung gusto mo ng mahaba, Libra, hanapin mo na lang sa playlist ko. May mga iba-ibang signs dyan, mas mahabang readings. Tsaka lahat naman ng readings ko dito ay timeless.
Yung mga interesado sa private reading, tingnan nyo na lang yung pinaka-umpisa na itong video or yung mga nakasulat sa description. Pwedeng energy mo to, energy ng person mo, ha? Hindi ko kontrolado kung tapos na sa inyo ito or mangyayari pa lang. So, kunin nyo lang ano yung nagre-resonate para sa inyo. Okay, sa mga mahilig sa numbers dito, may 12, may 9, may 2, may 7. Para naman sa mga zodiac signs, ang lumilitaw dito, merong Pisces, may Sagittarius, may Taurus, at saka Libra. Wow, Libra. Either inspired ka o meron ka na-i-inspire dito. Pwede ngang nai-inspire mo dito si Gemini or si Virgo. Mukhang may matutuklasan ka dito, Libra, or bagong matututunan. Mayroon kang something na i-explore eh. Uy, may discovery oh. May ma-uncover ka. Potential na ma-unleash, whatever, no? Basta there is discovery. May mga bagong ideas ka na naman, may mga bagong pakulo ka na naman, baka mag-click na naman kung ano man itong na-invento mo, na-discovery mo. Basta may breakthrough, may discovery, may mga malalaman ka, may marireveal, and napaka-inspired mo. Hindi ko alam kung may nag-i-inspire sa'yo, no? May nagbibigay ng inspirasyon siguro sa'yo, Libra. Oh, yun yung pinaka-fuel mo eh, para ma-discover mo itong bagay na to. Ang nakita ko lang dito is success for you, Libra. Oo, success, yun nakita ko. Namamayagpag na energy. Nandyan yung masaya ka, inspired ka eh, fueled ka eh. Ayan no, and you are very devoted sa ginagawa mo. Siguro yun ang sikreto mo, no? Na kapag ikaw talaga ay gumawa, talagang devoted ka. Religiously, talagang ginagawa mo siya, consistent ka. Maybe this pwedeng person to ikaw na devoted siya sa'yo. Loyal, faithful, magi-stick talaga siya. Hindi siya aalis sa'yo eh. Ayan no, nakita mo, kahit patay na yung isang ibon doon, nag-stay pa rin siya. Ganun siya. Eternal. Sobrang loyal, sobrang devoted netong tao na to sa'yo. Okay? Ito eh, parang ano na eh, pang forever, pang matagalan na. Walang iwanan hanggang sa huli. So, nakikita ko dito, mag-build ka ng boundaries mo with the defense card. Protektahan mo lahat ng napundar mo. O kung ano man itong kailangan mong bigyan ng protection or boundary. Oo. Kasi pwedeng merong mga gustong mag-invade dito, yung mga taong lumalagpas sa boundary. So, make sure na clear, gumagawa ka ng mga limitations, boundaries dito para sa mga intruders sa buhay mo. Scorpio. Next, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Timeless gabay. Hindi ko nalalagyan ng petsa kasi timeless nga. Maiksi lamang ito. Kung gusto mo ng mahaba, hanapin mo yung mga ibang signs dyan. Lahat ng reading ko dito timeless. Nasa mga playlist ko yan. Kung interesado ka sa private reading ko, Scorpio, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or tingnan mo yung mga nakasulat sa description. Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakakadil mo, hindi ko kontrolado kung past, present, or future energy man ito. Basta kunin nyo na lang anong tumutugma sa inyo. Ito tayo ng random na baraha. Sa bottom ng deck mo, meron ka speculation, extremism, romance, and affair. So, mga numbers, kung mahilig kayo sa numbers, may number 8, may number 2, number 5, and number 4. Sa mga signs, ang lumilitaw dito, may Scorpio, Taurus, Leo, tsaka Cancer. Uy, may romance. So, may lumalove life dito. Pwedeng may attraction, connection na nagsisimula, o maybe you are in a relationship, or bago lang ba to, hindi ko alam kung matagal na. Oh, having an affair. I hope hindi ito third-party situation, no?
So, may mga speculation dito, mga chika-chika, wala pa namang pruweba, no? Kasi pag sinabing spekulasyon, hindi pa siya proven. Pwedeng hinahinala lang, chismis lang, haka-haka, hindi pa proven yan. May energy ng Cancer. Kung sino man ito. Nakikita ko rin dito, pwedeng may mga love letter dito, magjowa, mag-asawa, basta couple magka-connect Masyadong extreme. Something dito na excessive. Basta, extreme itong person na to. May pagka-judgmental, critical, perfectionist. Or pwedeng day and night kayo nitong person na to, like parang contrast kayo, opposite kayo, pwedeng nagka-clash. Halimbawa, yung isa masyadong conservative, tas yung isa naman masyadong liberated. Example lang yun Maraming samples niyang extremism na yan Basta, kung sino itong person na nakakadeal mo, extreme siya. Pwedeng si Virgo. I know, si Scorpio ba to? Pwedeng si Scorpio. Basta meron ditong attraction, connection, romance. Kung single ka, pwedeng paparating pa lang yan. Or pwedeng yung iba nandito na kayo. Kasi may affair dito. I hope wala namang ibang affair aside dito sa kakonect mo, Oo, pwedeng romantic affair lang naman kung wala namang third party dito. Pero may possibility din ng third party, Pero parang pa yan, hindi pa napatunayan with the speculation card. Hinahinala pa lang, kutob-kutob pa lang, chismis. Next, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Timeless, gabay mo ito. Kaya walang petsa, hindi ko na nilagyan. Lahat naman ng reading ko dito, timeless. Maiksi lang gabay ito. Kung gusto mo ng mahaba, hanapin mo yung playlist, ng Sagittarius. Kung interesado sa private reading ko, panoorin na lang yung pinaka-umpisa or tignan nyo yung mga nakasulat sa description. Pwedeng energy mo to, energy ng person na nakaka-deal mo. Private reading, yes, I do private readings. Kayo magsadya sa aking official page, kayo po ang mag-message doon. Mag-ingat sa mga gumagaya sa akin. Kapag may nag-message sa inyo, nag-add friend, hindi ako yun yung mga gumagaya sa akin na fake. Pagdating sa mga numbers, kung mahilig ka, merong number 7, number 3, number 6, tsaka isa pang 7. Pagdating sa mga signs, ang lumilitaw dito, may Libra, may Gemini, may Virgo, at tsaka, yes, strong energy ng Libra. 2 Libra yung lumitaw dito Okay? Sabi dito, you need to concentrate. Meron ditong something na dapat bigyan mo ng focus ng attention. Hindi ko alam kung ano to. At saka dapat magkaroon ka ng discipline, ng structure, order. Maging organized, sabihin na natin. Maging organized. Dapat alam mo yan, nakikita ko maging matalino ka. Ano ba dapat yung unahin mo, priority? Ano yung dapat mong bigyan ng concentration or focus right now? Yun muna. Ano yung pinaka-importante na dapat unang attendan mo? Okay, alam mo dapat yung sequence Ano yung most important and less important? You need to prioritize, you need to organize. Make a schedule. Okay? Checklist or whatever. Paano mo yung organize yan? Alam mo na yan. And there is something here about companionship. Sino ba tong mga makaka-collaborate mo, makaka-partner, businessman yan or romantic, makakasama mo, basta makakasama Pwedeng group of people, pwedeng couples, Kailangan mo dito is focus mo yung isip mo, maging organized ka, yun yung nakikita ko. May mga bagay dito na kailangan isaayos mo asikasuhin mo, i-prioritize mo, unahin mo na, ano yung pinaka-importante.
Okay, may influence dito. Pwedeng may ahas, may sulsol, no? It could be temptation. Pwede kang ipahamak. Pwedeng naninira sa'yo. Pwedeng mga agaw. Pwedeng threat sa relationship. Or kung hindi man sa romantic to, basta ahas to eh. Alam mo na may ahas, di ba? Bubulungan ka ng kung ano-ano, susulsulan ka. Bad influence, sabihin na natin. Okay? Ayan. Next. Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, timeless gabay ninyo. Maiksi lamang ito. Kung gusto nyo na mahabang reading, hanapin nyo na lang sa playlist. Lahat naman ng reading ko dito, timeless. Interesado sa private reading, panoorin yung pinaka-umpisa or tingnan yung mga nakasulat sa description. Pwedeng energy mo to, energy ng person mo. Hindi ko kontrolado kung past, present, or future energy ito. Kunin nyo lang ano yung tumutugma. Pag hindi tumutugma, hindi para sa iyo. Huwag ipilit, ha? Sa mga mahilig sa numbers, may number 6, number 5, number 11, number 7. Yung mga signs na lumilitaw dito, merong Virgo, Leo, Aquarius, at saka Libra. Mag-ingat about health. Pero nakikita ko meron namang strength dito. If ever nakikita ko lang pwedeng may magkasakit, pwedeng may ma-confine, ma-admit sa hospital, hindi ko alam, check up. A period ng pagiging mag-isa, hindi ko alam kung solo ka sa buhay, single ka ba, or period ng nadidepress, a period ng lumalayo, or iniiwasan. A period wherein wala kang katuwang, walang dumadamay sa'yo, iniiwasan ka, or ewan ko kung ikaw ba yung gumagawa sa sarili mo niya na para kang nagre-retreat? No? Gusto mo solo ka, lumalayo ka. Pwede rin naman na-isolate mo yung sarili mo or na-isolate ka nila. Or nadi-discriminate ka, hindi ko alam. Or pwedeng dinidetach mo lang talaga yung sarili mo. Gusto mo lang muna lumayo. Okay? Gusto mo lang muna solo flight. Whether ka gusto mo yan or hindi. Kasi may mga drama dito eh. So, nakikita ko dito is umiiwas ka sa toxicity, sa drama, sa conflict. Ayaw mo muna ng mga ganyan. Siguro. Kaya nga siguro ina-isolate mo yung sarili mo. Nagwo-walk out ka, nagwo-walk away ka sa mga ganyan scenarios kasi ayaw mo niyan toxic drama-drama na yan. Ayaw mo ng mga ganyan. Kadramahan, katoksikan, di ba? So, yun yung nakikita ko. Nakikita ko naman dito na you are trying to control yourself para hindi ka na rin siguro magalit, no? Mas, nakita ko na ma-master mo ng emotions mo eh. Kapag ka may nasisense ka siguro ng mga toxicity, drama, ikaw na mismo yung umaalis, nag-walk out, no? Or ina-isolate mo na lang yung sarili mo para hindi ka na, alam mo na, hindi ka na lang para na lang din, hindi ka na mag-deal with sa ganyang mga drama or basta, someone here is trying to avoid drama, conflict, toxicity. Or maybe parang ang tingin nila sa iyo is kakaiba ka. Maybe. Oo. Pwede. Pwedeng ikaw ay sabihin na nating introvert or unique. Iba ka eh. Yun yung paningin nila sa'yo. Pwedeng yun yung reputation mo sa kanila. Pwedeng misunderstood ka. Yun nakikita ko. Or may mga misconception sila about you. Or maybe you have that kind of reputation kasi nga ganyan ka, aloof ka, hindi ka nakikihalubilo. Kasi nga ayaw mo ng controversy, ayaw mo ng mga drama, ayaw mo ng mga toxicity. Pwedeng ganun. Pwedeng nami-misjudge ka, nami-misinterpret ka, or nagkakaroon ka ng mga ganyang klaseng reputation. So, may companionship dito. Pwedeng yung iba sa inyo kung single kayo, baka makahanap kayo ng partner, jowa, makakasama, makakatulong, makakatuwang, romantic man ito or hindi ha, may companionship. Yes, merong dadamay sa'yo, may makakasama ka na finally. Kung single ka, ayan, pwedeng ganyan.
Or yung tipong tao na dumadamay sa'yo sa time na walang dumamay sa'yo, siya lang yung person na ganun. Okay? Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Timeless gabay. Kaya walang date, di ko na nilagyan. Maiksi lamang ito, Aquarius. Gusto mo na mahabang readings, hanapin mo na lang sa playlist ko yan. Lahat ng readings ko dito timeless. Pwedeng energy mo to, energy ng person mo. Pwedeng past, present, or future energy. Hindi ko kontrolado yan. Interesado sa private reading ko, tignan nyo na lang yung pinaka-umpisa netong video or yung mga nakasulat sa description. Mag-ingat sa mga gumagaya sa akin ha. Pag may nag-PM na God friend, hindi ako yon, yung mga fake na gumagaya sa akin. Kayo ang mag-message directly sa aking official FB page kung interesado kayo sa private reading. Okay, mga mahilig sa numbers, may 12, may 3, may 8, may 11. Yung mga signs na lumilitaw dito, pwedeng may Pisces, may Gemini, may Scorpio, may Aquarius. Wow, so nakikita ko umiiral yung Aquarius energy dito, no? May mga bago ka na namang ideas na naiisip. Oo, merong parang innovation, may something about technology or upgrade. Meron na namang mga leveling up, pag-i-improve na gagawin ikaw, Aquarius, no? Gusto mo kasi lagi ka nag-grow, lagi ka may natututunan, gusto mo lagi ka up to date, siguro techie person ka, magaling ka siguro sa technology, sa negosyo, maalam ka. Kumbaga, lagi kang updated eh. No? Lagi mong ina-update yung sarili mo about business, technology. No? So, ang napipil ko dito is new ideas, upgrades, innovations, expansion, leveling up. May mga bagong prinsipyo, ideas dito, nakikita ko. Possible na nagle-level up yung pananaw mo, nakikita ko na nagbubukas yung mata eh. So, parang yan, mau-open, meron something na ma-unlock sa'yo or meron na namang something na madadagdag sa mga ideas mo. Meron kang goal or vision dito, ayan o. Meron ka na namang bagong naiisip eh, na gusto mong patunayan, itry, or gusto mo na namang mag-succeed dito. Yes, na nakikita ko, magsasucceed ka, you have enough strength, ayan yung endurance. So, whatever challenge yung kakaharapin mo, nakikita ko na may sapat ka na lakas na mag-push through. No? Mag-succeed, mag-continue, malagpasan, kung ano man yan. And magwawagi ka dyan, yun yung nakikita ko. Although meron ditong bluff, no? Kung may ka-deal ka na person dito, pwedeng binabluff ka lang nito. Binubola-bola ka, dinadaan ka sa sales talk, no? Pwedeng inuuto-uto ka lang niya, mabulaklak lang magsalita. Pwedeng puro words, walang gawa. Pwedeng insincere, pwedeng hindi naman niya talaga gagawin. No? Ayan. Next, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Timeless gabay mo, kaya hindi ko na nilagyan ng date. Maiksing gabay lang ito, Pisces. Kung gusto mo na mahabang readings ko, hanapin mo na lang dito. Nandiyan sa mga playlist ko lahat ng signs, lahat naman ng readings ko dito, timeless. Pwedeng past, present, or future energies para sa iba. Hindi ko kontrolado yan. Pwedeng energy mo, energy ng person na nakaka-deal mo. So, mga interesado sa private readings ko, kayo magsadya sa aking official page. Make sure lang na yung official page ko pina-follow ninyo. Marami na rin po kasing gumagaya sa akin. Kaya mag-ingat kayo. May mga impostor na gumagaya. Pag may na-God friend nag-message sa inyo, hindi ako yun. Lahat ng details para sa private reading, panoorin nyo na lang yung intro, yung pinaka-umpisa or yung mga nakalagay sa description. Patay ng random cards. Okay, so mga mahihilig sa numbers, may number 2, may number 4, number 5, at saka number 9. At yung mga signs na lumilitaw dito, may Taurus, may Cancer, may Leo, and Sagittarius.
Meron ditong taong putak ng putak, maingay, mayabang, maigo. Mapansin, pabibo, hindi ko alam. Basta maingay itong person na to. Pwedeng mayabang nga, diba? Sabi ko. Mag-ingat ha kasi may makakaano ka dito. Pwedeng mag-clash kayo neto dahil maingay nga. Pwede kang i-challenge o pwede magkaroon ng conflict, diskusyon, awayan, ayan o. May quarrel eh. So, pwedeng itong putak ng putak na to, kung papatulan mo to, or kung ikaw yung putak ka ng putak, wala kang kontrol sa bunganga mo, pwede kayo magkaroon ng away, trouble, no? So, iwasan yan. Etong person na to, may reputation na siya na ganyan eh. So, hindi ko nga lang alam kung ikaw yan yung person na nakaka-deal mo rito. So, bahala na kayo mag-connect-connect since kayo naman nakakaalam ng kwento ninyo. Meron na siyang reputation na ganyan. And syempre, di ba, halimbawa, if you are about to encounter a person like that and alam mo na this person has this kind of reputation, so alam mo na eh. Siguro mas maging wise ka na lang to walk away from quarrels or conflicts kung alam mo naman, choose your battles carefully, hindi mo naman kailangan patulan lahat, di ba? Unless, pareho kayong, unless magsasabong kayo, kasi parang may pagsasabong eh. Or duelo eh, nakikita ko eh. So, yun lang naman, possible na you're about to enter conflict or quarrel and nasa sayo naman yan if papatulan mo yan. Oh. Some of you here is about to change status. Yes, or it could be a transitioning, may pagbabago sa inyo. Sa pamumuhay ninyo, sa relationship status ninyo or career status, whatever status yan. There is partnership. Yes, there is clash or conflict. May mga travel din ako nakikita or you are about to expand your horizons. Kung nagbabakasakali ka, pwedeng sa career mo yan. No, nagbabakasakali ka, nag-explore ka ng mga opportunities eh. So yan, pwede may opportunity, possibilities na paparating sa iyo. Pwedeng iba dito from single magiging into a relationship kayo, from unemployed to employed. No? Kasi sabi ko parang may pagle-level up or pagpapalit ng status. Okay? Yan. So, all signs, maraming salamat sa pag-drop by para manood ng aking reading. At as usual, lagi ko namang hinahangad na ang aking mga readings ay makapagbigay ng guidance or kung anumang tulong sa inyo. I love you all. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.